Mga kapuso, andito po tayo ngayon sa Welcome Rotonda kung saan nagtitipon po dito ang ilang mga miyembro nitong grupong Piston kaugnay ng kanilang transport strike na nagsimula ngayong alas 6 ng umaga. Pero nakikita ho natin dito marami pang bumibiyahe at dumating na rin ho dito ang ilang miyembro ng grupong Piston para tingnan kung paano magiging takbo ng kanilang transport strike ngayong araw nito. Kakausapin nun natin si Ginoong Reggie Manlapig. Siya po ay miyembro ng Piston at nanggaling pa sila sa Bulacan. Magandang umaga, Sir Reggie. Good morning po. Kami po ay mga miyembro ng Piston. Galing pa po sa Bulacan. Siyempre, para po ay panawagan natin yung mga pamamaraan na dapat gawin ng gobyerno na bagaman mayroon po tayong suliranin sa pangkalahatan. Alam po namin na mayroon pong ibang paraan para hindi sukdulang tumaas ang presyo ng mga petrolyo. Pero Reggie, ang gobyerno, di ba, may bibigay ho subsidiya, meron ho ibibigay ng subsidiya at actually, meron sinasabi na itataas dapat ang pamasahe pero hindi lang muna ito patutupad ngayon. Ito ho bang mga ganitong mga hakbang ay hindi sapat para matugunan ang inyong sektor? Ito po ay napakanipis na tugon lang po ng gobyerno para sa amin. Bagaman po sila ay tumutugon, kami po ay nakukulangan din, parang napakatagal. Bakit parang pagsolusyon para sa aming transportasyon sector, ang tagal bago i-release. Samantalang matagal na pong tumaas at naramdaman na po namin na kami ay nahihirapan dahil sa pagtaas po ng petrolyo. Pero po yung dapat na subsidiya na aming matanggap na mas maaga, hanggang ngayon po ay wala pa at nakikita naman po natin na karamihan hindi pa po kasama sa master list. Nagkaroon na po ng ganyang problema. Kaya po kami, nananawagan po kami na sana mas maibigay ng mas maaga yung para po sa aming mga driver, dahil tahasan po, wala po talaga kaming kinikita. So, Reggie, bukod dito sa transport strike ngayong araw na ito, ano pa ang plano niyong gawin para kayo ay madinig ng gobyerno? Tuloy-tuloy po ang pananawagan po namin at ito po ay hindi naman po dito lang. Nationwide po ito. Marami po kaming transport strike center na nakakalat po. Buong Pilipinas po ito. Meron po kaming Bulacan, meron po kaming Bicol, Iloilo, marami pong nakikisa po rito. Bagaman po, alam ng lahat na sinasabi meron nga pong problema sa pangkalahatan pero may magagawa po ang gobyerno para mabawasan at hindi umabot sa sukdulan ang pagtaas po ng petrolyo. So ngayong araw po ito ba parang ngayong araw lang o meron pa kayong mga susunod na? May mga susunod pa po kaming pagkilos. Ito po ay tuloy-tuloy hanggat hindi po nadidinig ang aming hinaing at hindi po napapakinggan, tuloy-tuloy po ito. Ano ba nakikita niyo isang malaking hakbang na pwedeng gawin ng gobyerno para kahit papaano ho ay yung inyong panawagan magkaroon ng tugon, ika nga? Ayun nga po. Unang-una po, panawagan namin, tanggalin na po muna sana yung mga ipinapataw sa petrolyo para po magkaroon naman po ng pagbaba at makagaan po para sa aming mga sektor ng transportasyon, lalo na sa mga driver na kahit papano may maiuwi pa po kaming kita. Okay, maraming salamat ka, Reggie. At si po yung miyembro ng Piston na nagpunta ho dito. Sir, ito, Morning. si Nanoy Rafael, siya po ay convener ng Para Commuter Network. Ano ng mga commuter? Anong saloobin ng mga commuter dito sa patuloy na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo? At bagamat hindi muna ipatutupad yung taas pasahe, dapat ngayong araw na to. Actually, kahit hindi ipatupad yung taas pasahe, napakalaki ng krisis na kakaharapin ng mga commuter, no, dahil dito sa taas presyo ng langis. Pag hindi ipinatupad yung taas pasahe, wala ding sapat na subsidyo, ang magiging epekto nun sa amin ay pagkawasak ng transport supply. Wasak na nga yung transport supply, no? Before itong oil crisis na ito, 36 million daily passenger capacity ang nawala dahil doon sa PUV modernization program. Tapos ito pang oil crisis na nararanasan natin ngayon, ang ibig sabihin nito, 120 pesos per liter na ang magiging presyo ng diesel ngayong Friday. So ibig sabihin, yung mga katulad ni Naka Reggie at mga kasamahan natin sa Piston, hindi na talaga makakapasada kahit wala pang welga. Wala na kaming masasakyan. Ano pwedeng gawin ng gobyerno para matulungan naman yung hanay ng mga commuter natin? Baka dapat si Bongbong Marcos hindi naman gumising ng tanghali, no? Marirealize na lang daw niya, pagkagising niya ng tanghali, biglang babawiin niya yung fare hike, tapos wala namang kaagarang solusyon. Napakadali ng solusyon, hindi emergency powers. Ang kailangan ni Bongbong Marcos ay itulak ang Kongreso at ang Senado na talagang tanggalin ang VAT at excise tax. Hindi suspend lang, hindi bawasan lang, hindi temporary lang, hindi excise tax lang. VAT at excise tax tanggalin, no? At itulak ang mga kumpanya ng petrolyo na i-roll back sa 55 pesos, no, ang presyo ng diesel, no? At kasabay nun,
itaas ang sahod ng mga manggagawa para maging nakabubuhay. Okay, maraming salamat. Ito po Salamat po. si Nanoy Rafael, convener po ng Para Commuter Network. Yan. So, nag-aantabay ho sila dito at meron silang mga magaganap na press conference dito sa Welcome Rotonda ngayong araw nito. Pansamantala, yan muna ang sitwasyon dito sa Welcome Rotonda. Back to studio po tayo. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.